Yo, what's up mga tropa? So, meron ditong dinala sa akin na Kubi na brand speaker. So, ayan. So, matagal na to. Siguro taong 2020 model pa to eh. So, wala nang brand na Kubi ngayon. So, old model na to. So, ito yung kanyang bali binaklas ko na siya. So, ang problema kasi nito mga tropa, may power naman siya pero hindi natunog. So, bali i-check voltage ko muna siya. So, ayan, saksak po natin. Ayan. Pagkasaksak, ayan, power on. So, kung nakikita niyo mga tropa, umilaw siya. So, nangangahulugan na may power siya. So, ang problema nito, kahit may power siya, hindi nagpo-produce ng sound. So, wala siyang sound mga tropa. So, yan ang aayusin natin. So, ayan mga tropa, nilagyan ko siya ng tornilyo para makita nyo kung gumagana ba yung speaker niya. So, ayan, ganyan ang pag-check. So, kapag ganitong senaryo, wala na kayong ibang gagalawin kundi ang kanyang amplifier IC. So, kung nakikita nyo mga tropa, ayan, focus muna natin yung camera. So, ayan mga tropa, kung nakikita nyo, inalisan ko na siya ng heatsink. So, ito yung inalis kong heatsink sa kanya. So, ito yung nagpo-protect sa kanya para hindi uminit masyado yung amplifier IC. So, bali dalawa yan, amplifier IC. Ayan. So, ayan mga tropa, kung nakikita nyo, inalis ko na yung kanyang heatsink. So, yan kung nakikita nyo, meron tayong IC, TEA 2025 at BT 2025. So, ang i-check natin dyan mga tropa, yung may pangalan sa baba na Malaysia. So, yan yung tinatawag na amplifier IC or amplifier integrated circuit. So, yan yung dahilan kung bakit hindi nagpo-produce ng sound yung ating speaker. So, kadalasan makikita yung ganitong IC ay sa mga old model na PCB board. Gaya nito, old model na to, kaya merong ganyang IC. So, aalisin ko muna yan. Ayan, kakalisin ko muna yan dyan. At i-check natin kung okay pa siya. So, ayan mga tropa, kung nakikita nyo, tinanggal ko na siya. So, ang susunod natin gagawin, gamit tayo ng multi-tester at iset natin sa sa diode mode. So, ayan kung nakikita nyo, andyan yung pin number 7 at nandyan na rin yung pin number 10. So, ngayon, dito naman tayo sa kanyang IC. So, hanapin natin dito yung pin number 7 at pin number 10. Ang pin number 7 at pin number 10 kasi mga tropa, dyan pumapasok yung input noise or yung galing sa DVD player or kung ang gamit natin cellphone, saksak natin yung headset. So, dyan yung pagpapasok yung sound. So, ayan, dahil naka-diode mode na tayo. So, dito na tayo sa IC. So, hanapin ang pin number 4, pin number 5, pin number 12, at pin number 13. Ipag-connect gamit ang negative probe ng multi-tester. So, ayan. Tapos, i-test natin yung pin number 7 at pin number 10. So, ayan, ang standard reading yan ay 0.04 voltage. So, dapat magkaroon siya ng reading kapag tinest natin. Pero kung wala siyang lumabas or OL ang lumabas, ibig sabihin open line siya or sira na siya. So, ito, ipapakita ko sa inyo. Dapat meron siyang reading kapag okay siya. Ayan. So, ayan mga tropa, open line or OL, ibig sabihin
wala siyang reading, walang connection galing sa ground or hindi pinapasukan yan ng input noise. So, pati sa number 10, dapat magkaroon ng reading. So, wala. So, kung nakikita nyo, wala siyang reading. Ibig sabihin, open line siya. Kaya hindi tumutunog ang ating speaker kasi open. So, ipapakita ko sa inyo ang pin connection niya. So, ayan yung sinasabi kong pin number 7 at pin number 10. So, hanggang dito lang mga tropa. So, bali, in-order ko pa sa Lazada yung pamalit dito. So, bali, sa next video ko na lang papakita sa inyo kung gumagana na ba talaga siya or kung okay na kapag pinalitan natin. So, yun lang mga tropa. Sana nagustuhan nyo aking munting tutorial. So, salamat mga tropa. God bless.